Hello, so ito yung reading natin for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo, take only what resonates. Bale, hindi to magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko talaga makukuha lahat ng energy ng Virgo sa mundo. Pero okay lang yun. Feel free na lang no, to check our other videos kung hindi ka makaka-relate dito sa reading na ito. For those of you na gustong magpa-personal reading, ayan, open tayo. Hanggang end of March meron tayong discount. Mag-inquire ka na lang dun sa ating Facebook page, banggitin mo yung discount. Ayan, kasi hindi yun available or hindi namin yun sinasabi sa iba, yun lang sa mga nanonood ng videos namin dito sa YouTube. So, 20% discount tayo until end of March. Okay, let's start. What do we have here for the sign of Virgo? So, ayan, nakalatag na yung cards dito sa screen para mas mabilis tayo, no? So you do have here the Hermit. This is your energy, Virgo. And then, the Ten of Wands. Nakikita natin you have a lot of obligasyon. Medyo ang dami mong uh, ginagawa or pwedeng pinagsasabay-sabay pa nga ngayon. And dami mong pinagkakaabalahan. And maybe yung iba related sa home, yung iba related sa work, career. Pero nakikita natin na tinatry mong i-push yung sarili mo. What I see is that you're comfortable naman sa mga bagay na yan. Kumbaga, ginagawa mo yan, oo, mahirap. Pero nakikita natin, komportable ka. You are prepared. You are ready. You are, sabihin na natin, I don't feel like you are under pressure. Hindi naman. Pero, kung may nagpe-pressure man sa'yo, sarili mo lang yun. Ikaw yung nagpupush sa sarili mo na gawin to. You know, the hermit kasi, it's like literal na hermit crabs eh. 'Di ba? Yung hermit crabs, may dala-dala silang mga shell. Kung titignan mo actually, mas malaki yung shell kaysa sa kanila. Yung pinaka-hermit or pinakalaman sa loob, 'di ba? And that's what I can see sa'yo. You are like currently the hermit crabs na ang dami mong dala-dala, ang dami mong pinagagawa, ang dami mong pinagkakaabalahan, tapos mag-isa ka lang, pero kinakaya mo. At sa tingin ng ibang tao, hindi mo kaya. But, hindi eh. You can still prove them na kaya ko. Kaya ko yung mga ginagawa ko, pangangatawanan ko to. And at the same time, gusto mo yun. Ito yung nagbibigay ng happiness sa'yo. Maybe protection or stability para sa iba. Kasi nga yung iba, career related to eh. And nakikita natin, I find you really admiring. So, a lot of people nakikita yon, nararamdaman sa yon kung gaano ka nakaka-admire or gaano ka kagaling na tao. So, continue mo lang yung ginagawa mo. Like, don't mind them. And I feel like hindi mo naman talaga sila pinagpapansin. Wala kang pakialam sa kung ano sasabihin ng iba, tingin ng iba. Basta ginagawa mo lang yung tingin mong makakabuti para sa'yo. And for what I can see here, medyo meron ka lang sinasacrifice for now na nakikita natin. And it could be your happiness kasi yung iba pwedeng wala ng time sa sarili, ganyan, and wala ka ng time to have fun, enjoy yourself, etc. You are currently maybe under pressure or what, pero what I see is that you are happy. Kumbaga, hindi naman sa lahat ng oras yung kung ano yung makakapagpasaya sa iba, yun din ang makakapagpasaya sa atin, di ba? So, you have your own ways to make yourself happy. And I feel like kaiba sa iba. Hindi katulad nila, kung ano man yung nakakapagpasaya sa kanila yon. Sa'yo, iba yung klase ng bagay na makakapagpasaya sa'yo. And being an earth sign, talagang mas makakapagpasaya sa'yo if you're grounded, if you're stable, if you're happy with your income, if you're successful, yun yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo rather than dun sa mga ginagawa ng iba. Okay? So, I feel like you're somehow like a hermit, no? Like yung ermitanyong literal na may sarili kang mundo, yun yung makapagpasaya sa'yo. And
Yeah, you're as long as you are comfortable at happy, komportable ka sa buhay, masaya ka naman sa buhay, hindi mo na kailangan maghanap ng mga bagay na ah, more enjoyable, I think. Kasi, I feel like, ano ka na eh, very mature yung energy mo. Yung iba, they find it boring, pero for you, hindi naman ako nabobore. Happy nga ako. Yung iba nga sa inyo, pwedeng yung nagbibigay lang ng happiness sa iyo is nasa comfort ka lang ng iyong home, masaya ka sa nakikita mo, you have foods on your table, ah marami ka nakikita sa paligid mo na nakapagpasaya sa'yo at yeah, yung person na kakonect mo naman, you do have the King of Swords. This person's really stress. Stress siya, the lovers, sorry. The lovers, it could be regarding sa relationship. This person is stressed and if this is a person na may pagkakalayo kayo, kasi I can see some of you may pagkakalayo eh. Maybe there's distance. Yung iba, separation. Pwede magkalayo kayo ng person na to. Itong person to, gusto niya mag-travel. This person wants to see you. Gusto kanya makita. Pwedeng ikaw yung nagbibigay ng home sa kanya or komportable siya or this person feels like you are his or her home. Ayan. Emotions ninyo sa isa't isa. The Five of Pentacles, I feel like yung iba sa inyo, pinipressure mo yung sarili mo, pinupush mo yung sarili mo maging better version ng sarili mo kasi you are the magician. I feel like may mga tao sa paligid mo na parang nakaasa sa'yo and the Five of Pentacles, pwedeng financially you're not fully satisfied. Sabihin na natin, okay, marami kang kayang patunayan, ganito, ganyan. Pero, parang for you, there's no time na magliwaliw for now kasi kailangan mo i-work out yung finances mo, yung career mo. Pwede ganun. And then the person that you're dealing with, I see the Tower and the Eight of Wands. May mga problems or mga ending siyang pinagdadaanan ngayon with regard sa kanyang, I see this as family related issues. Hindi siya okay financially. That's what I can see here. Kasi pwedeng may mga hindi katulad mo, no? With the King of Swords, nakikita natin na stress siya financially. Ikaw, uh, although part of you is nahihirapan, pero hindi katulad mo, sanay ka na. Etong person na to, medyo iba yun sa kanya kasi nakakaramdam tayo sa kanya ng napapagod, nahihirapan, nai-stress, ganun. Tapos parang hindi siya happy sa sitwasyon niya and there could be, hindi para sa lahat, pero some of you, pwedeng you could be dealing with the person na already in another relationship. Tapos may mga drama doon sa relationship nila na yun. May ang daming drama. There are this like points sa buhay or sa there are times lalo na no sa relationship nila na with the Tower pwedeng nagbibigay ng parang some sort of like ending or pwedeng hindi nila maiwasan pag-usapan yung bagay na may kinalaman sa ending, something to do with ending. Pwedeng yung pinaka-relationship nila nanganganib because of the stress na pinagdadaanan nitong person. At sobrang stress siya. Nakakaramdam tayo ng pagod, stress, hindi happy na sitwasyon. In the future, I can see with the Six of Wands and the Nine of Wands, nakikita mo yung mga bagay na nagpapabigat or nagpapahirap sa'yo and I feel like you will try your best na tanggalin itong mga bagay nito. Ngayon, kung magtatanggal ka, you shouldn't welcome more stress sa buhay mo. Mag-focus ka muna sa mga dapat tanggalin. Mga dapat ayusin. Okay? And the way I say this, marami kang dapat tanggalin. Like maybe toxic friends or people in your life
'Di ba? Bago ka mag-welcome ng mga pampagulo sa buhay mo, tanggalin mo muna 'tong mga 'to. Kasi in the near future, nakita tayo ng challenges. Kung hindi mo magagawang tanggalin or hindi mo maalisan 'tong mga bagay na dapat mong alisan, nagbibigay ito ng pressure or pagod or stress sa'yo. And with the Ten of Cups, this is your person, no? Nakakita tayo dito ng mga ano no, it feels like may mga bagay na kailangan pag-usapan na may kinalaman sa child or children. So, I don't know kung may children or anak ba kayo nitong taon to or may anak siya sa iba. So, may nakikita tayo mga challenges dun sa bagay na yun na kailangan pag-usapan. Bagay na may kinalaman sa children. And in the future, I feel like ito yung main focus nitong person na to. Bagay na may kinalaman sa anak. And I feel like ito pa rin yung, ito yung nakukuha kong pinaka mas nagbibigay sa kanya ng pressure eh. Kasi pwedeng may mga iniisip siya doon sa bagay na yun. Kumbaga hindi na yung sarili niya eh. Mas iniisip niya na lang tong child or children na to. You know what I mean? So yeah, that's it for now guys. Thank you for watching. Ingat kayo palagi. And again, Madam P, yan yung aming Facebook page. Check nyo na lang po. I love you all and bye-bye.